Nasa kote ang dalawang Chinese national sa Pangasinan matapos masabat ang aabot sa 8 milyong pisong halaga ng smuggled o puslit na sigarilyo. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasa kustodiya nga ng Labrador Pangasinan Police Station ang dalawang Chinese national matapos maaresto dahil sa dala nilang puslit ng mga sigarilyo. Sa ulat din nilabas ng tanggapan ni Pangasinan Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, nasabat ang mga suspek sa isang checkpoint ng Labrador Police at Pangasinan Highway Patrol Group sa barangay poblasyon ng nabanggit na bayan kung saan nasita ang truck na sinasakyan ng dalawang suspek at nang siyasatin ang loob nito ay tumambad ang kahon-kahong mga sigarilyo na naglalaman ng 5,050 rims na may estimated market value na 8 million pesos. Nakatakdang iturn over sa Bureau of Customs sa mga nakumpiskang smuggled goods habang naharap sa kaukulang kaso ang dalawang suspect na Chinese national. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 31 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaabot sa 2,040,000 piso ang halaga ng illegal na droga o shabu ang na-recover sa ikinasang drug by bust operation ng PNP Talavera at ng Anti-Drug Unit at Intelligence Operative ng PNP Nueva Ecija sa Barangay Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija na itinuturing ang dalawa bilang high-value individuals. Sa na-recover ang ilang piraso ng plastic sachet na shabu at pagkakaaresto sa dalawang high-value individual at sa report ng tanggapan ni Nueva Ecija Provincial Director Colonel Heril Bruno. Batay pa sa report, dumaan sa tama at maayos na proseso ang pagsasampa ng kaso sa mga naaresto na hawak na ngayon ng mga otoridad. Ikinatuwa naman ni Central Luzon Regional Director Brigadier General Rogelio Piñones Jr. ang patuloy at maigting na paglaban sa iligal na droga sa Central Luzon ng kanyang kapulisan. Matatandaang sunod-sunod ang mga naaresto na involved sa mga ipinagbabawal na droga at malaking halaga na rin ang nakumpiska sa buong Central Luzon sa mga illegal drugs. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinampirma ng Davao City Police Office o DCPO na karaniwang lumalabas ang mga bomb threat sa mga paralan kapag papalapit na ang panahon ng pagsusulit kasunod ng magkahiwalay na insidente na iulat sa dalawang eskwelahan sa lungsod ng Davao ngayong linggo. Ayon kay DCPO spokesperson Hazel Caballero Tuazon, ang unang bomb threat ay naitala sa Kabantian National High School batay sa paunang assessment ng kapulisan. Hindi na bago ang ganitong uri ng banta at madalas naman itong ginagawa ng ilang estudyante sa pamamagitan ng text o chat messages upang maantala ang klase, lalo na kapag malapit ng exam. Dahil dito, muli nanawagan ang DCPO sa mga magulang at guro na gabayan ang mga kabataan at ipaliwanag na ang ganitong gawain ay hindi biro sapagkat magdudulot ito ng takot, abala at dagdag na trabaho sa mga otoridad at sa komunidad. Samantala, isa pang bomb threat ang agad na nirespondihan ng mga otoridad sa isang pribadong paralan sa Cabagyo Avenue, Davao City, bandang alas 11:04 ng tanghali, Enero 21, 2026. Ayon sa report ng DCPO, isang guro ang nakabasa ng mensahe ng banta na ipinadala sa social media page ng paralan. Tiniyak ng DCPO na manatiling mahigpit ang pagbabantay at agarang pagtugon sa anumang kahalintulad ng insidente upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral at ng publiko. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.